Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Muli isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Anong oras man tumaan sa inyong mga wall ang video ito. Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga or magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon. Ayan, lahat na po para kung anong oras man dumating sa inyong mga cellphone, sa inyong mga wall ay nabati ko na po kayo. So, samot dalangin ko sa Diyos Ama at Diyos Anak, sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Hesus. So, ang tutunghayan po natin ngayon na ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol po ito sa mga sino at anong mga tao ang dapat at hindi dapat pakisamahan. Alam nyo, brothers and sisters, kaya po ganito ang ating tema sa video ito, sapagkat napapanahon na po sa panahon po natin ngayon na talagang marami na po ang mga tao na walang hilig sa kabanalan, wala pong hilig sa salita ng Diyos, at lalong-lalo nang hindi po nakikilala ang Diyos, sapagkat iba po yung nakikilala mo ang Diyos sa pangalan lang, iba po yung talagang nakikilala mo ng buong puso mo na ikaw ay pinaghaharian ng Diyos. So kung tayo po ay naghahangad ng buhay na walang hanggan, dapat po kilalanin po natin at suriin natin ang mga taong ating makakasalamuha o yung ating mga pakikisamahan. Ayan, sapagkat sa panahon po natin ngayon talagang laganap na po ang walang hilig sa pagiging Kristiyano. Kasi ang alam lang natin, tayo ay Kristiyano. Pero ang tanong, ano nga ba ang basihan natin upang tayo ay tawagin na Kristiyano? Hindi lamang sa tawag lamang, kung hindi dahil sa mga gawa natin. Sapagkat kung tayo po ay nag-a-assume lamang na tayo ay Kristiyano, ngunit yung mga gawa naman po natin ay hindi gawa ng isang Kristiyano, wala pong kabuluhan ang ating gagawan, ang ating ginagawa. Sapagkat panahon na po, nasusulat nga po sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 4 na ang sabi at chapter 4 verse 3 hanggang 4, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Mangangarap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ayan. So ngayon po nakikita na po natin ang mga bagay na ito na hinula na po ni Apostol San Pablo at ipinaalala kay Timoteo na ganun nga, sapagkat ang sabi niya, darating ang panahon hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ayan po, kaya nangyayari na po yan ngayon sa panahon natin, sapagkat ayaw na po makinig ng salita ng Diyos. Minsan nga po nagpapalo na sa social media, tapos mag-unfollow pa. So ito po yung dito po natin malalaman na talagang ang tao walang hilig sa kabanalan. Makikita po natin sa social media, walang kakwenta-kwentang mga panunuorin, pero umaani
milyon, thousand. Pero pagdating sa salita ng Diyos, wala po. Laging bilang sa daliri ang makikita mo ng mga views. Kahit saan po, basta't nagtataglay, ang ginagawa ay salita ng Diyos. Mabibilang mo sa daliri mo ang mga nanonood. Pero pagdating sa mga walang kwentang bagay, walang kabuluhan para sa Diyos ng mga bagay, ay napakaraming Diyos. So ito lamang po ay nagpapakilala na po kung gaano nakalala ang mga antikristo sa daigdig na ito. Sapagkat kung talagang hindi ka antikristo, kung talagang Kristo ka, Kristiyano ka, dapat ang pinanunood natin or tinitingnan, sinasaliksik natin ay yung aral tungkol sa pagiging Kristiyano. Ayan po dapat yung ating sinusunod. Nakikita naman po ang ebidensya pagdating sa social media. So, nagpapakilala po ito na tayo po ay walang hilig sa kabanalan. So, napapanahon na, ito na, nangyayari na po sa atin ang sabi ni Apostol San Pablo kay Timoteo, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Ayan po. So napakalinaw po, natutupad na po ngayon yung hula ni Apostol San Pablo at ipinaalala kay Timoteo. Ayan, nangyayari na po ngayon. So ang lahat ng nasusulat po sa banal na kasulatan ay mangyayari po yan. Hindi nga lang natin alintana, lalo na kung wala kang ang hilig sa kabanalan, hindi natin alintana yan. Pero kapag tayo po ay nagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos, makikita po natin yan na andyan lamang sa paligid natin. Makikita natin yung difference nung mga nanampalataya at saka yung mga hindi nanampalataya. Although meron nagpipretend na sila ay may pananampalataya at tatalakayin din po natin yan. Ayan. Kaya meron nagsasabi na nanampalataya sila, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang magagawa. Ayan. Huwag kayong makiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Ayan po. Kaya huwag tayong makikiapid. Kada po natin kasi ang pakikiapid tungkol lamang sa babae. Hindi po yan. Lahat kapag tayo po ay nakikisangkot sa mga gawain ng kapwa natin na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos, yan po ay pakikiapid. Di bali tayo makiapid kung ito po ay gawang Kristiyano. Nakikiapid tayo sa mabuting gawa kay Kristo. Kaso pinaikiapiran natin yung mga gawa ng masasama. So ayan po, darating po ang panahon na ganyan na at ngayon na po, nangyayari na po sa atin ito. So narito po upang makilala po natin ng mga tao, ang sabi nga, sino at anong mga tao ang dapat at hindi dapat pakisamahan. Ayan, so tutunghayan po natin ngayon yan. Kahit sa aklat pa ng lumang tipan ay itinuturo na po ito na mag-ingat po tayong lagi sa mga taong ating kakaibiganin, sa mga taong ating pagkikisamahan. Ayan. So tunghayan po natin sa aklat ng Ecclesiastico chapter 8 verse 15. Ayan, ang sabi po dito, ito po yung mga dapat natin, yung mga iniiwasan nating mga tao. Ayan.
mga taong walang modo. Mga taong walang mudo, dapat iwasan po natin. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Ecclesiastico chapter 8 verse 15. Huwag huwag kang sasama sa taong walang modo. Ayan, huwag kang sasama sa taong walang modo. Malamang na dahil sa kanya ay masubo ka sa gulo, sapagkat gagawin niya ang gusto niya, at dahil sa kanyang kahangalan, pati ikaw ay maaring masawi. Ayan, sapagkat ang tao pong walang mudo, kung hindi po natin alam, ito po yung kung ano po yung nasa isip niya, gagawin niya po at gagawin. Sapagkat wala siyang mudo, wala siyang pakialam, wala siyang inintindi kung hindi yung sarili lamang niya. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, umaari pati tayo ay masawi dahil sa kanyang kahangalan. So yan po, una, huwag po natin pakikisamahan yung mga taong walang mudo. Ayan. Ang pangalawa po ay ganun din po, tutukayan pa rin po natin dito sa aklat ng Ecclesiastico chapter 9 verse 11. Verse 13. Amen. Ayan. Sa aklat ng Ecclesiastico chapter 9 verse 13, ang sabi dito, lumayo ka sa taong maaaring pumatay sa iyo, at di ka mangangamba na mapatay ka nga niya. Ngunit kung kailangan lumapit ka sa kanya, pag-ingatan mo ang bawat hakbang mo't baka patayin ka nga niya. Isipin mong ikaw ay parang tumutungtong sa patibong o naglalakad sa ibabaw ng muog ng lunsod sa panahon ng labanan. So ayan, lumayo daw tayo sa tao na kaaway natin. Ayan, or maaaring pumatay sa atin. So ayan po yung mga bagay na ito na dapat nating tandaan sa panahon po natin upang hindi po tayo mapahamak at hindi po natin makamtan yung mga bagay na hindi naman dapat natin makamtan. So, ang pag-aaral po natin ngayon, ito po ay paalala at paalala na may pagmamahal po. Hindi po ito katulad ng paalala ng tao. May pagmamahal ng Diyos. Ayan. Kaya po kinukuha po natin dito is biblical. Hindi po ito sariling isip ng isang tao. Kung hindi, ito po ay pinagkaloob ng Panginoon na malaman natin upang tayo ay makapag-ingat na kasama natin ang Panginoon. Ayan. So, tunghayan pa rin po natin dito sa aklat ng Ecclesiastico chapter 12 verse 10 hanggang 12. Nang sabi dito, huwag kang magtitiwala kailanman sa kaaway. Ayan. Huwag kang magtitiwala kailanman sa kaaway. Kapag meron kang kaaway, of course, huwag kang magtitiwala. Pakisamahan mo siya, pero hindi ibig sabihin na makikisama ka na talagang may tiwala. Ayan, ang sabi dito, huwag kang magtitiwala kailanman sa kaaway. Kung paanong ang kalawang ay kumakagat sa bakal. Ang galit niya sa iyo, galit na pilit na iiral, kahit na siya'y lumapit sa iyong maamo at mapayapa. Mag-ingat ka at manatili kang handa. Ang katulad niya'y salaming metal, kinakagat ng kalawang pag hindi kinukuskus. Huwag mo siyang patatayuin sa tabi mo, baka patalsiking kaniya at kunin ang iyong pwesto. Huwag mo rin siyang pauupuin sa iyong kanan, baka agawin pa niya sa iyo ang iyong luklukan
at saka mo lamang mauunawaan ang payo ko at magsisisi ka pag naalala mo. Ayan. So mag-iingat po tayo, brothers and sisters, lalo na sa panahon natin ngayon, kasi alam nyo mga kapatid, napaka-inam ng, ah, ng nararamdaman po natin kung tayo po ay nag-iingat sa lahat ng bagay na kasama natin ang Panginoon. Lumalayo tayo sa mga bagay na or mga tao na magiging sanhi ng kapahamakan natin. Kaya yan po, pinapaalala po sa atin yan upang hindi po tayo mapahamak. Yan po yung paalala, pagmamahal ng Diyos na pinaalalahanan po tayo upang hindi po tayo mapahamak. Sabihin, lumayo po tayo sa mga taong hindi karapat-dapat. Ayan. So, ayan po. So, dako naman po tayo dito sa bagong tipan na kung ano naman po ang sinasabi dito ng ebanghelyo ng ating mabuting balita. Nang sabi dito sa aklat ng ikalawang Korinto chapter 6, 14 hanggang 18. Mga taong di sumasampalataya. Ayan, iwasan din po natin yan, mga taong di sumasampalataya. Ayan. So tunghayan po natin kung bakit kailangan nating layuan itong mga taong ito na di sumasampalataya. Kailangan po natin alamin kung bakit at ano. Ayan, kaya tuturo po sa atin ng Panginoon upang tayo'y malayo po sa mga kapahamakan. Ayan, upang pagdating ng panahon, malalaman po natin may isang taong nangaral nito na dapat nating iwasan. Ngayon, kung hindi man ninyo pakikinggan ang mabuting balitang ito, maalala pa rin ninyo. Sana kung nakinig ako doon sa ipinangangaral ng taong iyon, hindi sana naligtas ako ngayon. Dahil sa hindi natin pakikinig doon sa pangangaral sa atin, kaya napahamak tayo. Kaya napakaganda po ng ating pinagninilayan sa bidyong ito. So, yung mga dapat pa natin iwasan, mga brothers and sisters, ito yung mga taong walang pananampalataya. Ayan, maraming nagsasabi na may pananampalataya sila, ngunit hindi naman makikita sa gawa. Ayan, pakinggan po natin dito sa aklat ng ikalawang Korinto chapter 6, 14 hanggang 18. Nang sabi dito, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Ayan, maaari ba magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? So kayo na po magpasya kung maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan. Of course, hindi pwedeng magsama. Kasi po, lagi silang magbabanggaan. Paano yung matuwid? Tapos, sasalubong sa'yo, baluktot eh. Di wala, kakalawitin ka no? Kakalawitin tayo no sa likod. Kaya ito ang ingatan po natin. Ayan, yung mga posibleng bagay na maaring gawin ng mga taong walang pananampalataya, sapagkat iba po ang pananaw nito. Ayan po yung dapat nating iwasan. Tuloy. Maari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di nananampalataya? Ayan. Unang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So ayan po ang kaibahan. Kaya sabi nga, unang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos. Ayan.
Tayo ang templo ng Diyos. Yung mga taong nananampalataya sa Diyos, tayo po ang templo sapagkat naninirahan po sa atin ang Espiritu ng Diyos at naninirahan sa atin ang Diyos. Kaya tayo ang templo, kaya dapat tayo umiiwas sa mga tao na walang pananampalataya. Alam nyo kung bakit? Unang-una dahilan. Siyempre, alam nyo naman na ang sanlibutan ay crab mentality. Kapag alam nila na nampalataya ka kung ano-ano, alam mo si Satanas kasi nandyan lang yan eh. Gagawa at gagawa ng paraan yan upang mawasak ka, upang hilaing ka pababa. Ganyan po ang realidad ng sanlibutan, crab mentality. Ayaw na ang kapwa niya umaasinso sa pananampalataya. Even sa kayamanan sa sanlibutan ito. Kapag ikaw ay yumayaman na pagdating sa sanlibutan ito, sa daigdig na ito, hihilain ka ng kapwa mo upang hindi mo marating yung nais mong akyatin. Ganyan po ang realidad. Kaya dapat nating iwasan, makakagawa lamang po niyan yung mga taong walang pananampalataya. Pero kapag meron pong pananampalataya sa Diyos, ay hindi po magagawa yan. Ayan, so ayan. Kaya hindi dapat tayo nakikisama sa mga walang pananampalataya sapagkat tayo ang templo ng Diyos. Yung walang pananampalataya, sila yung templo ng mga ng mga pagano o yung walang pananampalataya sa Diyos. Ayan. Kasi yung mga pagano, yan po yung walang pananampalataya sa Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Pagano, yung mga hintel, mabuti nga po ngayon, nung panahon dumating ang Panginoong Hesus, ay iniligtas po itong mga hintel na ito. At doon nga si Apostol San Pablo, si Apostol San Pablo po ang nangaral doon sa mga hintel na yan. Ayan, kaya kinahabagan ito ng Diyos. Kaya tayo po yung mga lahi ng mga hintel na kinahabagan ng Diyos. Sapagkat ang una po noon, yung mga Israelita, yung mga Hudyo, sila po ang malapit sa Diyos. Ayan. Yung mga hintel po, wala pong pakialam sa Diyos yan noon. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, nung inihayag ang kapangyarihan ng Diyos at ipinangaral ang kaharian ng Diyos, at ito nga si Apostol San Pablo, isa sa mga itinalaga doon sa bayan ng mga hintel, ayan, nangaral doon ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Ayan, kaya pinatawad na tayo dapat. Kaya wag na po dapat tayong makikisama sa mga dati nating kasamahan. Ayan, magbago po tayo, magbagong buhay. Ayan, tuloy. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Huwag kayo sa kanilang humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ayan po. Tayo po, huwag tayong humipo sa marumi sapagkat tayo po ang magiging anak ng Diyos at ang Diyos naman ang ating magiging ama. Ngayon kung makikisama pa po tayo sa walang pananampalataya, magiging walang kabuluhan po tayo para sa Diyos. Which is sa tao, kailangan marami kang kaibigan eh. Ayan yan, ang sanlibutan. Kailangan marami kang kaibigan. Although may nangangaral pong ganon. Ipinangangaral po yan ng mga taong talagang taga sanlibutan makalupa sa lupa. Pero kung talagang ikay binago na ng Diyos at pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, dapat hindi na po natin ipinangangaral na maging marami kang kaibigan. Hindi po masama ang magkaroon ng kaibigan. But kaya nga ito nga po itinuturo po natin yung mga tao na dapat natin maging kaibigan. Unang-una na po yung may pananampalataya sa Diyos. Ayan. May takot sa Diyos. Ayan po yung dapat kakaibiganin ng mga taong may pananampalataya sa Diyos.
Sapagkat kung makikipagkaibigan po tayo sa walang pananampalataya, hihilain po tayo niyang pababa na makisama sa kanila. Of course, kung paano, kung halimbawa 20 silang mga tao na nais mong pakisamahan, ikaw nag-iisa, di mahihila ka nila kung ano yung ginagawa nila na kahalayan, ano yung mga sinasabi nila na wala naman sa Biblia, na wala naman sa kaharian ng Diyos. Mahihila ka at magagaya mo yung kanilang mga gawa, magagaya natin yung kanilang mga iniisip. Ganyan po, kaya iniiwas po tayo ng Panginoon na mapahamak. Hindi po kapahamakan ng physical po natin dito sa daigdig na ito, kung hindi kapahamakan ng ating kaluluwa. Ayan po ang kailangan po natin, na huwag mabulid sa impyerno ang ating kaluluwa. Sayang po kung tayo ay makikisama pa rin sa mga ganitong walang pananampalataya. Ayan. So, ang ikalawa po natin, ang sabi dito sa aklat ng Pilipos, mga taong asal hayop. Ayan, ang sabi dito sa aklat ng Pilipos chapter 3, verse 2, mag-ingat kayo sa mga taong asal hayop, mahilig sa paggawa ng masama at nagpupungos ng maselang bahagi ng katawan. Ayan, yung mga ganang tao, dapat nating iwasan. Yung mahilig sa paggawa ng masama, ito yung walang iniisip kung hindi pangsarili, kasamaan, ayan, kalayawan, ayan, kasakiman, inggit. Ayan po, yan yung mga dapat nating iniiwasan. At yung nagpupungos ng maselang bahagi ng katawan. Ayan, yung mga pinapakita, dinidisplay yung mga katawan nila. Ayan, lalong-lalo na sa mga babae. Ayan. So, yan yung mga taong wag na wag tayong lalapit dyan. Or may salamuha. Yung mga ganyan. Ayan. So, di ba napakabuti ng Diyos na talagang itinuturo sa atin ang mga ganitong bagay. Kung hindi po tayo mahal ng Diyos, hayaan na lang tayo. Although hinayaan na tayo ng Diyos, pero hanggang ngayon pa, hayaan na lang rin tayo dahil sa ating kamangmangan, dahil sa ating kahangalan. Hindi natin sinasaliksik yung kalooban ng Diyos. Hindi na po natin masasabi na walang nangangaral sa akin, hindi pa natin narinig ang mga ganitong bagay kasi laganap po sa buong daigdig yung nangangaral ng salita ng Diyos. But, dapat tayong mag-ingat kung ito nga ba ay totoo o hindi. Suriin po natin sa banal na kasulatan. Kapag nababase po sa banal na kasulatan yung ipinangangaral ng isang nangangaral, ito po ay pawang may katotohanan. Pero kung ang isang mangangaral, brothers and sisters, ay bumabase sa sarili niyang kaisipan, babasa lamang ng mga ilang talata, tapos the rest, puro kaisipan na niya kung ano-ano nang sinasabi na wala naman po sa Biblia kung ating susuriin. Pero kung ating biglang tingin, sa biglang pakinig, ito po napakaganda. Pero kung susuriin po natin ang banal na kasulatan, wala po roon yung mga sinasabi nila. Kaya yung mga ganyang tao rin ay dapat ingatan po natin, dapat natin pag-ingatan or layuan yung mga ganyang, kasi mahahawa po tayo niyan. Tingnan nga natin, kahit tayo, kapag tayo naglalaba kapag nagbababad tayo ng labahan, hinihiwalay natin yung dikolor at puti. Tayo puti na po tayo. Tinawag po tayo ng Diyos, hindi upang maging marumi. Tinawag po tayo ng Diyos upang maging busilak. Nakita ninyo yung sabi dito sa aklat ng Isaiah. Puntahan natin para pakinggan natin dito sa aklat ng Isaiah chapter 1.
Ayan, ang sabi dito sa aklat ng Isaiah chapter 1, verse 18. Halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ayan, tayo'y magiging busilak na po tayo kasi pinatawad na tayo ng mga kasalanan natin sa unang tao. Kasi wala pong matuwid, lahat po nagkasala ang tao. Nung nagkasala yung unang tao na si Eva at Adan, nagkasala po ang lahat ng tao hanggang kay Moises. Kaya ang laki ng pasalamat natin dahil dumating ang Panginoong Hesus, tayo po ay napawalang sala. Lahat pati hintel. Kaya dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat niligtas niya po tayo sa tiyak na kaparusahan. Ngayon, kung patuloy po tayo na makikisama sa walang pananampalataya, isa po tayo sa mga tinawag na ng Diyos upang maging busilak para sa Kanya, kasalanan na po natin yan. Ang Diyos hindi nagpapabaya sa atin ng paalala. Ang Diyos patuloy na humihirang ng mga taong pagkakatiwalaan niya ng mabuting balita ng Panginoong Hesus upang mahibahagi po sa atin nang sa ganon matutunan po natin ang paghahari ng Diyos. Yan po ang kailangan natin. Hindi po yung mga bagay sa sanlibutan ito. Dahil iiwan po natin yan eh. Pero yung matututunan natin na mabuting bagay, ito po yung mga bagay na makalangit, ito po ay dadalhin natin na kahit na tayo ay pumanaw sa daigdig na ito, dadalhin po natin yan eh. Ayan yung magiging ano natin eh, kumbaga sa nag-aaral eh, ito yung magiging, what did you call that? Magiging basihan kung ano yung ginawa natin sa daigdig na ito habang tayo naglalakbay. Yung mabubuting gawa, yan po ang kailangan natin. Yung mga gawang makalangit, hindi po sa sanlibutan ito. Dahil yung mga gawang sanlibutan na yan, iiwan po natin yan. Nakita nyo, kahit gaano man karami ang ating kasalanan, handang ipatawad ng Diyos. Kaya nga pinatawad na po tayo sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Nang namatay ang Panginoong Hesus at nang muling nabuhay, namatay din tayo nakasama niya. Nang siya ay muling nabuhay din po tayo sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ayan po ang lagi natin tatandaan. Ngayon, kung makikisama pa rin po tayo sa mga taong walang pananampalataya, wala na po tayo. Ang Panginoon minsan lang nabuhay. Ayan po ang lagi natin tatandaan. Minsan lang namatay at muling nabuhay. Hindi na mauulit po yan. Ngayon, kung babaliwalain po natin yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin, hindi na po kasalanan ng Diyos yan. Tinatawag po tayo. Kung hindi mo maiwan yung mga kaibigan mo na nagdudulot ng kapahamakan mo, hindi na kasalanan ng Diyos yun. Ikaw na may kasalanan noon. Sapagkat pinatawad na tayo Kung natatandaan po natin yung aral sa aklat ng Juan chapter 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung patuloy tayong makikisama sa mga taong gumagawa ng masama, tayo na po ang may kasalanan, hindi na po ang Diyos, sapagkat iniligtas na po tayo sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya ang mga bagay na ito ngayon ay tinuturo ko po sa inyo, ito po yung daan upang tayo ay makalayo sa mga gawang masama, upang hindi po tayo mahawaan nito. Iligtas po natin ang ating sarili. Huwag po tayong makikiapid sa masasamang gawa ng ibang tao. Sapagkat sa pakikiapid po natin, sarili nating katawan,
ang sinisira natin. Ang templo ng Diyos ang sinisira natin. Ayan po. So, tinatawad na po tayo. Kaya dapat humiwalay na po tayo sa mga taong walang pananampalataya. Ayan. So ito pa po yung mga taong may taglay na ganitong katangian ay dapat din po natin iwasan ang mga ganitong tao. Ano po bang taglay na yan? Ano po bang mga katangian na yan? So ito po yung mga dapat din nating iwasan ng mga tao. Ayan. Ang sabi po dito sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 5, pakinggan po natin mga kapatid. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, panalo, mayabang, mapag-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Ayan, marami na po yan. Namumuhi sa mabuti. Lantara na po ngayon yan. Mabuti ang ginagawa ng kapatid natin. Kung ano-anong sasabihin natin, sisiraan natin. Di ba? Which is, itinagubili na ng Panginoong Hesus ito. Sinabi niya na, kapag dumarating sa buhay natin ang mga ganitong pag-uusig, mga ganitong talagang uusigin po kasi tayo ng sanlibutan. Ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos inusig ng sanlibutan. So tayo man, uusigin din tayo kung tayo ay naghahangad na makasunod sa kalooban ng Diyos. Unang-unang uusig sa atin, yung mga kaibigan natin. Kasi dati nating kasama, dati nating kahalubilo, dati kasama natin sa mga gawa, kung ano man yung mga ginagawa ng sanlibutan. Pero nung humiwalay tayo, doon na mag-uumpisa ngayon ang pagkamuhi nila sa atin ng sanlibutan. Dahil kung kasama nila tayo, hindi sila mamumuhi sa atin. So dapat doon maganap tayo sapagkat sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. Ayan po. So ito po yung mga tao na dapat iwasan natin. Ayan. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan. O diba? Ngayon marami na po sa atin, lalo na ngayon. Talagang ito yung mga kalayawan. Sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Ayan, di ba? Kaya wala nang hilig. Wala nang hilig sa kabanalan ng mga tao ngayon. Puro kalayawan na. Kaya nga ito nga natupad na po yung nasusulat dito na sinabi ni Apostol San Pablo na ang sabi niya, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Naganap na po sa atin yan ngayon. Nagaganap na po sa kapanahunan po natin ngayon dahil wala nang ang hilig sa kabanalan ng mga tao ngayon. Ayan. Ganyan po ang nagahari sa atin ang sanlibutan. Ang hilig ng laman, kalayawan. Ayan, tuloy. Sila'y magkukunwang mga nananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Ayan.
Yung mga nagkukunwari, nananampalataya kuno, pero hindi mo naman makitaan, hindi mo makita yung bunga ng kanilang pananampalataya. Iwasan daw natin ang mga ganitong tao. Yung mga katangian na ganito, dapat nating iwasan yung nagtataglay ng ganitong katangian. Kahit na sino pong tao, iwasan po natin according to the Bible. Ayan. Kaya nga sabi dito, sila'y magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao upang hindi po tayo mapahamak. Kaya pinapaiwas tayo. Kasi ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Ang nais ng Diyos tayo'y masave. Tayo'y maligtas sa tiyak na kapahamakan. Pero kung patuloy po tayong makikisama, patuloy po tayong makikisalamuha sa mga ganitong gawain ng mga tao, ng sanlibutan, magiging walang kwenta po tayo sa Diyos. Kaya napakaganda po ng aral na ito. Kaya at higit sa lahat mga kapatid, ayan po, yung mga taong nagsasabi na sila'y Kristiyano. Ayan, assuming ba? Kristiyano ko, no? Pero hindi naman makikita yung mga gawa sa Kristiyano. Hindi nga alam. May isang gawa as a Kristiyano ay hindi mo makikita. Pero ang lakas mag-assume. Ito yung mga taong ito na dapat nating iwasan. Ni kahit makasalo sa pagkain, ay wag nating asamin ang mga nagtataglay ng ganitong katangian na nag-a-assume na Kristiyano, ngunit hindi mo naman makikita sa pamumuhay nila as a Kristiyano. Paano makikita? Hindi naman natin alam kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Alam lang natin, Kristiyano tayo. Hanggang katawagan na lang ba tayo? Hindi ba natin isa sa buhay ito? Dapat isabuhay po natin. Saliksikin natin ano nga ba ang katangihan ng isang Kristiyano na dapat kalugdan ng Diyos. Kapag sinabing Kristiyano, mga kapatid, kaya po tayo tinatawag na Kristiyano kasi tayo po ay nakikipag-isa kay Kristo. Kaisa natin ang Panginoon. Kaya tinawag po tayong Kristiyano. Akala natin katawagan lang yun. Hindi po. Mahalaga po iyan. Kaya dapat nating saliksikin ano nga ba ang dapat gawin upang tayo'y maging isang Kristiyano. Maging tunay na Kristiyano. Ayan po dapat sinasaliksik natin yan eh. Ayan. So narito ang sabi dito sa unang Korinto, nang sabi dito sa aklat ng unang Korinto chapter 5 verse 11. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, ayan, di ba? Ayan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw. Huwag kayong makikisalo sa gayong tao. Ayan po. Huwag tayong makikisalo sa gayong tao na nagsasabi na siya'y Kristiyano, ngunit nakikiapid naman. Ang pakikiapid po dito, ito po yung tinutukoy po dito, hindi lamang po sa babae, pakikiapid. Ito po, ang sabi nga dito sa aklat ng unang Korinto chapter 6 verse 18. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid sariling katawan ang kanyang pinipinsala.
Hindi lamang po pakikiapid yung tungkol sa babae na may asawa ang tinutukoy po ng pakikiapid. Kung hindi tayo po na mga taong ayaw humiwalay sa mga gumagawa ng masama. Yan tawag po natin, ang tawag po doon, tayo po ay nakikiapid doon sa mga gawang masama. So yan po yung mga dapat nating iniiwasan. Iwasan po natin ng mga ganyang pakikiapid. Yung halimbawa po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, ganito po ang nangyayari kasi sa atin sa daigdig na sa sanlibutan ito. Kapag yung isang chismoso or chismosa, inanyayahan ka ngayon, kwentuhan nga tayo dito, kwentuhan tayo kahit ilang minuto lang, kahit ilang oras lang, ano muna tayo. Ayan po, kapag inaccept mo yung paanyaya niya, ibig sabihin po noon, nakikiapid ka na doon sa kanyang nais. Nakikiisa ka, nakikisama ka doon sa kanyang nais. Magchismis kayo, manira kayo ng kapwa ninyo, kung ano man yung pagkwentuhan ninyo, is pakikiapid po yan. Okay lang po kung nakiapid tayo kay Kristo sa mga gawa ng Panginoon. Pero kung ang pakikiapid natin is sa sanlibutan, wala pong kabuluhan sa Diyos. Sayang ng panahon natin. Darating na lang ang panahon na tayo'y papanaw sa daigdig na ito nang wala tayong pupuntahan kung hindi doon sa impyerno. Kapag hindi po tayo humiwalay sa mga taong ito na nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Kaya panahon na po upang iligtas po natin ang sarili natin. Huwag tayong makiapid sa alinmang masamang ginagawa ng ating kapwa. At tayo po ay kalulugdan ng Diyos. Ayan nga, sabi nga dito sa aklat ng unang Korinto, chapter 5:11, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayan, isa pa yan mga kapatid. Karumal-dumal sa Diyos yan. Sapagkat doon pa lamang po sa lumang tipan, ay iniutos na po yan doon sa mga Israelita. Na huwag kayong gagawa ng anumang larawan na inanyuhan ng nasa langit, nasa lupa, nasa tubig. Ni huwag ninyong yuyukuran. Pero ang ginawa natin, instead na iiwan natin ang mga bagay na iyan, anong ginawa natin? Hindi lang tayo gumawa kung hindi sinamba pa natin. Hinahalikan. Even may nagtatanggol, hindi raw pagsamba yun. Well, sige, sabihin na natin. For first argue, sabihin na natin. Sige, pagbibigyan ko kayo. Hindi kayo sumasamba, hindi tayo sumasamba. Dahil doon sa mga paghalik natin, pagpunas-punas natin, sa pagbihis-bihis natin, pag-ugoy-ugoy natin, kung ano-ano pa, pinapaganda natin, pinapakintab natin. Sabihin na natin, hindi pagsamba yun. Okay, sige, pagbibigyan ko kayo, hindi pagsamba yun. Pero, ang gumawa tayo, at isabit pa sa harapan natin, hindi ba karumal-dumal sa Diyos yun? Na iniutos na ng Diyos na huwag kayong gagawa ng mga larawang inanyuhan o mga rebolto. Makakaligtas pa ba tayo doon? Huwag nang gagawa eh. Sige, makaligtas kayo doon sa pagsamba. Sabi na natin, sa Diyos naman kami sumasamba eh. Pwede ba yun? Asawa mo, halimbawa asawa mo, sabihin mo, pare, ihahalik kita para sa'yo. Payag ka ba ng ganon? Meron bang ganon? Kasi yun yung katuwiran natin eh. Hindi, patungkol yan sa Diyos sa taas. Tatanungin ko po kayo. Halimbawa nga, magkaibigan tayo, may asawa ka. Sasabihin ko sa'yo, pare, ikikis kita doon sa asawa mo para sa'yo. Payag ka ba?
Mag-comment po kayo. Well, kayo nga po, hindi kayo pumapayag eh. How much more ang Diyos? Sapagkat ang Diyos is mapanibughuin. Kaya nga, according to the Bible, doon sa lumang tipan, ang pangalan ko ay mapanibughuin. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya, huwag kayong gagawa ng larawan eh. Ayan o, sabi dito, ito ang iwasan natin, ang mga ganitong tao, mga kapatid. Ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw, ni huwag kayong makikisalo sa gayong tao. Ang tanong, may mapipili pa ba tayo na hindi ganitong tao ngayon? Lahat eh, naglalasing. Ayan yung pastime ng mga taong ganyan din po ako kasi noon. Nung nasa sanlibutan pa ako, of course, talagang alam ko yan eh. Pagka nasa harap na ng baso, nasa harap na ng bote, ayaw nang tumayo eh. Gusto maghapon magdamag ng nakaharap eh. Ginagawa ko rin po yan nung ako'y nasa sanlibutan. Ayan, kaya iwasan po natin ni makikisalo sa ganitong tao. Yung nakikiapid, ayan. Ang tinutukoy po dito na pakikiapid, itutuwid ko lamang po, ito po yung nakikisalamuha sa mga masasamang gawa ng tao. Iwasan po natin ang mga ganitong tao. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing. Ayan po ang iwasan po natin ng mga taong nagtataglay ng ganitong katangian. Ayan. Ang sabi nga ni huwag kayong makikisalo sa gayong tao. Diba? So, ayan po mga kapatid, upang iligtas po tayo, upang maligtas po tayo, ito po yung aking tagubilin po sa inyo mga kapatid kung mapanood po ninyo ang video ito. Ayan, tayo po ang makapagliligtas ng sarili natin. Ilayo po natin ang sarili natin sa mga taong tinukoy po dito. Yung mga taong nagtataglay ng mga ganitong katangian. Ilayo po natin ang ating sarili. Wala pong mawawala sa atin. Kung tayo po ay lalayo sa mga tao na nagtataglay ng mga ganitong katangian. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanglalait, nakikiapid, naglalasing. Ayan po yung mga taong dapat nilalayuan po natin. So yan lamang po, brothers and sisters. Sana po ay magdulot ng pagbabago sa buhay ninyo ang mabuting balitang ito. Hanggang sa muli, brothers and sisters, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli mga kapatid, God bless you all. Thank you Lord, thank you Jesus.